Hello, it's me again. Happy Saturday morning. So for today's video, quick video lang. Balik tayo sa E150. The last video that we did there is yung trip natin sa Laguna, Pansol. So bumisita tayo doon. And yung pag-uwi, medyo umilaw yung battery light, no? 3 times, if I can remember right. Pero nawala rin naman. So I'm thinking, una syempre battery, dahil it's been a while since napalitan natin ang battery niyan. 2021 pa ata or 2022, I'm not so sure. Pero yung chinek ko yung battery, good pa naman kasi may indicator siya, ilaw doon. Mamaya silipin natin. So I was supposed to change the battery, but good pa naman, sayang, mahal din ang battery. So I'm thinking now, it might be an alternator. So kung umilaw yung battery light, so most probably baka dumulas. Pwedeng dumulas yung belt, kaya nag-skip yung ikot. So nakadetect ng fluctuation sa charging. So kaya nawala rin. Kasi kung sira talaga alternator, consistently dapat nakailaw yung battery, di ba? And first start. Ayun o. So nag-start siya. So okay pa yung battery. So I don't think we need to change the battery pa. Tapos ito naman kasi, yan, teka lang. O kung makita nyo, pindutin mo ng matagal to. Ay, teka lang, di pala. System check, ito. Wait, mali ako doon ah. Hold reset, ito. Hold reset for system check. So hold mo to. Ayan. Sabihin niya, oil life, charging system okay, ayan o. So nagka-charge siya. Brake system okay. Okay lahat. So I'm thinking nga, baka dumulas lang yung belt. So never ko pa napalitan mga belt niyan dyan. No nothing. Since nakuha ko to noong 2020. 6 years na. So sana belt lang. Para we can buy the belt. Palitan natin yung mga belt. And hindi naman alternator sana. Alam ko nare-repair naman ata alternator. Anyway, this will be a short video lang. Ipapa-assess ko lang tong E150 before doing anything, before me buying a battery. So papacheck natin yung battery, papacheck natin yung alternator charging. Ngayon, may pupuntang mechanic, may kinontak ako, home service, si Yuan ata pangalan yun. He's actually a Mitsubishi expert, nakita ko lang sa group. Pero we've tried him 2 weeks ago yata or last week sa kotse ng kaibigan ko, si Miko. Yung Prado niya na 2016 ba or 18. Pinalitan namin yung brake master nun. So siya ang gumawa, home service. Okay naman. So subukan ko siya ngayon. Papatesting ko to para malaman natin yung sira. At kung malaman natin yun, I can move forward. So kung belt nga lang, bibili tayo ng mga belt. Tsaka due na rin for change oil kasi ito. And we have a trip coming up ngayong March, Sambales ata yun. So again, I need to prep the car, no? Ayan, we all love the E150. So ngayon lang naman nagpapalambing medyo to. So I want to make sure that okay siya. Papa-change oil ko na rin. Hindi ngayon, hindi in this video. In this video, assessment lang ang gagawin natin. And we'll introduce the new mechanic in the channel. So first time niya pupunta dito, first time ko siya matatry. So tingnan natin. Nilipat lang natin ng parking para may shade mamaya. Dahil walang shade, may araw na dun. So ito, yan o, ito mo. Pag blue, good. Blue, diba? So good siya. So mamaya kung may dala silang multimeter, I hope meron silang dala. Mati-check natin yung voltage nito. Kasi from what I know, if the battery is good, pag resting siya, pag di naka-andar, dapat nasa at least 12 volts yan. Tapos pag umaandar, dapat nasa 13 to 14. That's when you know that the alternator is good. Kung while starting, nasa 13 to 14 dapat ang charging ito. So malalaman mo yun kapag may multimeter, no? So anyway, let's wait for Yuan. Kilatisin natin siya, kilalanin natin siya. If okay naman, tapos nalaman natin yung diagnosis niya, bili tayo parts. Basta ang goal ko, at least belts lang. The next video, kabit, no?
So, yun lang. That's it for this video. Sobrang simple. Antayin natin the mechanic. Si Boss Ray. Hello. So, home service specialist. Actually, Mitsubishi kayo, no? Mitsubishi. Part ng South Galant Group. Doon kita na-meet ata nakita eh. May shop siya sa Antipolo, bago. Antipolo ba? Hindi, Taytay. Taytay, oo. Taytay, oo. Parang bagong renovate or something. Pero, Ganda! Nakita ako sa FB. So sabi ko, try ko nga. Kasi nga, siyempre ako talaga home service ako. Mas convenient kasi. Pero kung major, yun, dadalhin na sa shop, di ba? So pero yung mga, Yung ano po, yung gamit po, mas kompleto oo, yun nga, may lifters, everything. So ito parang diagnosis ko muna. Sabi ko, pinapacheck ko yung charging alternator. Dahil may biyahe tayo, yung sumabit. So, ida-diagnose lang yan. So, checkin namin yung battery, tapos yung mga belt siguro sa loob, yung charging system niya, ewan ko, si Boss Yuan na bahala. Kahit anong kotse naman, ano. Oo, yun. Actually, galing ng Toyota. Toyota, sabi nga ni Miko, Toyota abroad. Tamo. Dito. Oo, sa Makati. Okay. Ilang years ka doon? 5 years. Tagal din. Almost 6 years na rin. Oo. Toyota pala. Toyota. Oo, kabisado mo rin. Oo, kasi may training kami sa Toyota. Sa TMP mismo. Oo. Tapos ano yun, mechanical ka ba? Electronics? Mechanical. Tapos napunta rin ako sa body and paint. So, Oo nga, body and paint. Nakita ko shop mo eh. Kasi mostly mga shop niya, parang dami niya pinipinturahan doon. Tapos scanning and everything. Actually, restoration tayo ng Kagalan. Restoration ng galant talaga. Oo. Tapos ngayon, siyempre, hindi lang tayo sa Galant din. Lahat na. Lahat na. Oo, yun nga eh. So yun nga, pati yung Pajero, papacheck ko rin kasi parang may tulo na naman ako nakita. So parang abang andito siya. Yun, tapos next, kung madiagnose na namin, bili parts, tapos kontakin ko siya ulit. Ito, multimeter. Dapat 12 yan, no? O, 12. O, so maganda yung battery. Start natin. Ito yung nakakatakot. So dapat mag 13 yan man lang, ano? Start. 13. Pero feeling ko naman. Kasi nung kanina. So that's how you check your alternator. Ito. Start natin ulit. Nag-start naman eh. Ano? Dapat mag close to 14. Yun! Oh, nagcha-charge siya. Baka dumudulas. Kanina po, nag-10. Ay pucha, talaga? Oo, 10. Ba't ganun? Tapos ngayon, Nagpa-fluctuate. Dahil ngayon naka-under na siya. Nag-under na siya, 14. Baka naman. So, Pero teka, ang alternator nare-repair naman, di ba? nare-repair ko. Nare-rewind din. Pero mga ganito, diode lang naman to, tsaka minsan diode IC. Oo. Pero kung merong mga parts din, kasi ang Ford medyo mahirap to. Oo ka. Electrical shop makakasagot. Electrical na po. Ay, ano po naman for... Nagka-charge naman yun. Ano, 40. Buksan niyo po yung accessories. aircon, light. Sige. Kaso, nag-10 daw kanina. Pero, let's see. Ilaw. Ayan, nakailaw yan. Ilaw pa lang yan ah. Ito, aircon. Aircon yan. Ayan, naka-aircon na yan. Okay po. 14.12. Oh. Okay, good. Woo! Maluwag lang kaya. Dumudulas. Never ko pa napalitan mga belt na yun. Tilip ko na lang po sila. Hindi bubuksan sa gitna. Pwede naman po, pero masisilip ko naman po yung isa. Teka, nakagawa ka na ba ng ganito? Yung isang lumat. Yung mas lumang model. Anong ginawa doon? Ano po, yung pet lang po din, maintenance din po. Okay. Pero Kasi yung nakita ko rin sa shop mo, may ginawa ka ring Ford. Na Fiesta ba yun? Ford Raptor po yun. Hindi, may isa pa yung kotse lang. So nakita ko, gumagawa pala ng Ford to. Yes. Oo, dalawa. parang pinaandar mo. Dalawang Ford yun, puro ano sila. Yung sila ng Focus. Focus, yun nga nakita ko. Kaya sabi ko, hey, try natin. Sira ng kadalasan ng Focus talaga. Fuel pump. Fuel pump lang. Di simple lang. Yung Focus kasi in Mazda, Pareho lang. Parehas na sila. So simple lang kung fuel pump. Palit ka lang fuel pump. Babatang. Oo. Baba, sa loob. Sa Hindi. loob kasi, Ah, hindi wala siyang access sa... Oo. Ito naman matibay naman to, wala namang problema. Ito lang, kasi nag-warning nga siya, kaya nabahan ako. Ay, nag-charge hanggang ngayon. So, check nila ngayon yung mga belt. Patayin ko ba? Okay, sige. Tapos also, yung problema natin dito sa
door molding, weather strip, diba nalalaglag nung huling biyahe natin. So yan, pinapacheck. Nagre-restore naman yan eh. Yung shop niya, nagre-restore sila. Pero galant specialist nga siya. But you can bring any car, I think. Euro, Boss Ray. Yes. Kaya? E36. Oh? Tayo na. Meron akong project ng E36. Talaga, kaya mo? Huwag lang yung mga modelo talaga. Mga, parang modelo, 2000, Mga siguro 1996 to 90s. kaya pa. E46 pwede pa. Mga 2000, medyo, Pwede pa, basta na-scan. basta mas-scan. Pero wag lang yung mga 15s na. Kasi Ayun eh, iba na yun eh. Oo. pagkasa na yun, hindi natin kaya. Oo. Ayan, kung meron kayong mga 90s or early 2000, kaya pa niya gawin na Mga Euro. projects na E36, mga... Mahilig ka pala sa E36. Oo. E36 pala. Oh, maraming may gusto ng E36 eh. Ako E46 ang trip ko. Ang trip ko, oo. Tapos may 124 ako dyan. Ah, yun. Oo. Yung ano, maganda rin Benz din. Oo. Maganda rin. Yung parang 260. 260 yan. Oo, Yan yun. Tapos may 190 rin ako. Mga luma. Ayan, may gamit naman siya. Scanning, everything. Kailangan nyo magpa-scan. Ay, magkano magpa-scan sa'yo? Kunyari, kailangan nila magpa-scan. Bali, 1.5 lang sa akin. Ayun, kasi yung diagnosis niya, pupuntahan kayo, 1.5. Depende sa layo siguro ng bahay. Kasi- Kasi, dito lang namang... ako eh. Oh, diretso lang naman, tanay siya eh. Pero kung outside siguro Metro Manila, nakita ko nga eh. Actually kasi kaya ako siya talagang, I was interested. Nakita ko nag-rescue ka. Oh, diet. Di ba? Nag-rescue siya ng mga galant, yung mga tumitirik sa daan. Kung libre siya, pinupuntahan niya. Kaya yun, I was very curious. Sabi ko, ayos to ah. Tumutulong to ah. Tapos yun nga, na-testing natin siya with our friend si Miko. Yung Prado niya, ano yun, 2016 na to or 18. Pinalitan namin yung brake master niya. Kami bumili ng part, tapos kinabit niya. Tapos ngayon, yung Prado, binaback to zero, pina-PPMS. So sabi ko, parang legit tong si Boss Ray. Testingin natin. So kaya, here we are now. So ngayong video, puro diagnosis lang. So checking everything. Oh, very good news. Tama hinala natin. Ano boss pangalan mo? Gerald po. Gerald, yung assistant ni Boss Ray. Kita na, isang kapa pa lang, alam mo na, no? Belt lang, asan yung picture? Manipis na yung... Pero hindi naman crack. Manipis lang. So dumudulas na siya. Pagka ginanon mo, may crack na rin yan eh. May crack na rin. Kasi, For sure, meron na rin. yeah, so ever since I got the car, 2020, hindi ko pa naman napalitan yan. So hindi ko alam history niyan. Itong coaching to, galing Batangas to, di ba, sa dagat. Tapos yun, nakapa niya na, isang kapa, belt na nga. So, punta tayo ng kasa muna kay Ford. Sana meron si Boss Louie nung serpentine belt lang. Yun lang kailangan bilhin. Ano po sa lang, ano yun eh. Oo. Basta sabihin nyo lang sa, drive belt, Drive belt ng Sabit na pala alternator doon sa drive belt. isang ganun na yun. Sa mahaba. Oo. Okay. So yun lang. Tapos sinasabi ko na yung change oil. Bibili na rin ako ng mga oil doon. Tapos may binili akong additive. Gusto kong itry. Liquimoly Ceratec. Subukan natin. Dito. Pero that would be on a separate video. So ito, diagnosis lang. Inintroduce ko lang si Boss Ray sa channel. Many more to come. Kasi nga ako, gusto ko actually, as much as possible, kung di naman mabigat ng trabaho, home service. Pero kung, if not, sa shop. So, nagba-bodyworks din siya. Kung kailangan nyo ng pintura. Yan, maganda. Lagay ko yung shop niya dito para makita nyo. Maganda shop niya. Kakaayos lang yan. Last year lang yan, ano? Ito ba yung pangalan? Ito, tama. Si Jam Auto Project. Tapos yung Pajero, papacheck ko lang yung tulo din para at least nasa utak ko na. Pero unahin ko muna pagawa tong si E150 natin. Okay na yung molding? Kinabit lang? Di na malalaglag to? Ayun, no. Ako di ko kaya eh. Talagang tagal ko dito gawin, hindi ko makabit. At least siya nakabit na. So, it makes sense. May scanning device siya. P0625. So, sinasabi dito, terminal circuit. So, kung may circuit, kuryente. Ibig sabihin may fluctuation, dumudulas ng slight. Kaya ang galing ko nakita. So, nabe-verify ng computer yung mano-manong diagnosis niya. So, nagbabangga naman. So, most likely, the next step, bili tayo ng drive belt. Tapos, balik na lang tayo, boss. Schedule natin. Mabilis lang naman siguro ikabit, ano? I-clear ko na ito sa Okay, sige. And, yun, schedule namin March kasi last day na ng February ngayon. But anyway, malapit lang naman siya dito. Kuha muna ako ng part, then babalik siya. Tapos, I will bring you along for the whole process. So, may mechanical, tapos may scanning din siya
to verify everything kung tama yung diagnosis nila. Yun lang, very quick. Parang 15 minutes pa lang, alam na nila. So tama rin duda ko. Actually, si Rocky rin nagsabi baka dumudulas lang yung belt nun. So let's see how much the belt is. So this car is done. Alam ko na yung gagawin. Sa Pajero kami ngayon kasi may sira to. Ayoko lang i-disclose pa. Tsaka ko na i-disclose. Pero to, sobrang expert si Boss Ray. Alam niya lahat. Actually, ang feeling ko dito, anyway, something to do with the pistons na. Pero sabi niya, it's too early to tell. Baka mamaya pwedeng tono lang din, mga minors. So, he's checking it out. Para before I bite the bullet, do. Pero kabisado niya eh. So, this car talaga medyo may mga senyalis lang. Kaya gusto ko munang ipagawa sana. So, ito. Pinapakita ko lang na chine-check niya kasi dito naman, ito specialty niya eh. Mitsubishi Galant nga. Pajero, ganyan. Whatever. Ito, medyo good news pa kasi nasabi. Actually kasi, sabihin ko na, feeling ko kailangan ko i-overhaul yung ilalim naman. Kasi 'di ba sabi nung dating may-ari si Rocky, na-top overhaul na raw nila 'yan. So feeling ko baka bumigay na yung ilalim. Sabi ko baka piston ring, pero sabi naman niya, ano masabi mo? Ganda po. Ganda. Kasi laging bago. Tingnan mo, linaw. Lagi kong tinatap eh. Kasi itong nireklamo ko sa kanya, laging nagbabawas nga to. Ito, nagbawasan naman nga. So Linaw. sabi niya may possible sa mixture lang din yan kaya nagbabawas. Or yun sa thermostat. Yung thermostat, nga pala, yun. Ito na-mention ko rin sa kanya, feeling ko nakatanggal yung thermostat nito. Dahil unang-una, may nakita akong thermostat sa glove box, tapos laging bagsak yung temperature niya pag malamig pa. Ang tagal umakyat. So, thermostat din, di ba? Gusto ko nga talaga ibalik, wala lang akong oras talaga. Ayan, no. Yes, Oh. yan. Ito, thermostat nakatanggal. Di ko alam ba't nila tinanggal. Siguro nga kasi nag-overheat dati siguro. Kaya nila tinanggal. So, ibabalik ko talaga yung thermostat. Baka ngayon ang unahin ko eh. Pero, Pero, sir, yung mga leaks siguro nito, mga valve cover gasket. di madali lang yung gasket. Tap. So, magtatap lang ulit. Hindi naman. Ano, cover lang? Iangat, di ba? Bubuksan. Yun lang. Wala na, okay lang. Kaya sa bahay o sa shop pa? Pwede na dito. Okay na yun. Pinasaya mo araw ko ah. Alam mo talaga, ang tagal ko nang pinoproblema niya. Feeling ko sa akin, putang ina. Baka kailangan ko na i-overhaul to ah. Hindi, wala. Layo. So, wala pa senyalis? Wala. Okay. Okay. Sige. Schedule ko kay Boss Ray at least alam ko na. So, okay pa gamitin sa ngayon? Yes, okay. Kahit na may usok? Kasi may usok konti eh. Pag may usok naman ganyan, mas maganda kasi naibalik yung thermostat, then So, thermostat muna. Maitono maigi. Yan, Okay, so sunod na trabaho dito, thermostat tayo, tas tono. tono. Yung leak na nakita mong sabi mong delikado. Yung sa injectors. Pwede nating i-ultrasonic, ultrasonic clean. Yung nilulubog sa parang lutuan. O, paano kung home service? Dudukutin mo, dadali mo. Yun. Idadali mo sa shop. Oo. Pwede ko lang padala sa kanya kasi madali lang naman din. Sige, okay. Usap muna kami. Patis nakita niya na. Kasi ito, kaya hindi ko na ginagawa ng video dahil nag-aalangan din ako gamitin eh. Pero okay naman daw gamitin. Safe lang. Kailangan ko lang ng someone expert na to give me advice. So yun, medyo ginanahan ako ulit. Okay, balikan ko kayo later. Ano yung jetes mo dyan? Kasi ganito kasi, pag ito freewheeling, madali siyang iikot. It means kailangan nang ilagyan ng silicone yan. So, since medyo may laban pa, okay pa. Okay yan, ganda. Hindi ka mag-overheat. Oh, baka bago. Hindi, walang overheat to. Malabo. Kasi wala. Tapos, ang tinin eh. Maganda yung makina, no? So, feeling mo tono lang yan tapos yung mga Wala, seals yung lang. mga leaks lang naman eh. Wala naman So, basic lang. Wala naman Okay. problema sa So, he will send me the list ng parts ng mga basic lang, valve seal and everything. Tapos yung thermostat, kakabit na rin namin yun. Home service na lang ulit kaya. Paano yung tulo doon sa ilalim? pagka transmission, ayun, kailangan talaga. Yan nga siya sabi ko eh. Mayroon Oo, ibababa ulit. Bababa eh. Kasi may tulo na naman yung transmission eh. So, It takes two. malit na uring lang yun, di ba yung gano'n? Oo nga, maliit lang siya pero malaking function. Anyway, sige. Okay. Boss Ray, thank you so much. So, ito muna unahin namin. Bilhin ako ng belt, tapos babalik siya dito. Lalagay lang. Mabilis lang ba yun? Mabilis lang yun. Pwede na sa bahay na lang, ano? Oo, pwede po. Oo. So, next week. Yeah. This week, hanap na tayo ng pesa. Tapos, okay. Hindi ko na kailangan bumili ng battery. Okay naman. Okay, maganda battery. Oo. So, yun lang. Tapos, change oil na namin pala to. Sasabay na namin. Tapos, ito naman. Kaya naman pala ng budget.
So basically, more on tono and mga simpleng, ano lang, mga valve cover, thermostat. Thermostat issue kasi naka-delete. Kaya may usok. May connected din pala minsan yun. So natuwa nga siya sa makina, sobrang ganda raw eh. So sabi ko sa kanya, baka ibenta ko kasi. Siyempre, pag ibibenta ko, gusto ko yung matino. Pero not decided yet. Thank you, Boss Ray. Okay, sige. Yan, si Boss Ray. Of course, his link, I'll put it here. Home service, pupuntahan kayo sa bahay. Diagnose. I'm so happy actually. Sobrang saya ko, ang ganda ng diagnose niya. Parang mataasahan natin to. Thank you. Makakatulong. Yun nga, kaya ko nga siya kinunta kasi nakikita ko yung post minsan, yung mga nagpaparescue, yung mga tumirik sa daan, pinupuntahan niya, tapos nire-rescue niya. Yung mga galant ba? So, very knowledgeable sa Mitsubishi in particular. So, tawa ako, actually. To be honest kasi, bala ko ipa-overhaul eh. Dahil nga yung may usok, nagbabawas ang langis, ang tubig, mga senyales. Pero sabi niya, hindi yan. Baka mamaya thermostat lang. Tapos yung na-diagnose niya na ngayon, yun nga. So, anyway, separate video for this one. Dito tayo ngayon. Ay 1.5 ang diagnosis fee niya. Pupuntahan niya kayo, depende gaano kalayo. Tapos, for this job, 3.5 sisingilin niya sa akin once I buy the belt. Oh, so affordable naman. Tapos next will be this one. So, thank you for watching. Hope nakatulong ako sa inyo. And thank you. Two different levels, I can never relate.